punta na po tayo dito sa balita kay Sir Banat Bay. Kasi mukhang pinahiya daw po ni Marcoleta itong Hontiveros. Kung ready na kayo mga kapatid, itong panonoodin natin syempre via Balitang Pinoy TV at si Banat Bay po ang nagsasalita. Balitang Pinoy TV, maraming salamat po. I-play na natin ito. Marcoleta, pinahiya si Hontiveros. Naku po! Kasi naman, kapahiya-pahiya talaga naman itong si Hontiveros dahil hindi ko alam kung talaga bagang mahina ang kukote nito o talagang tanga lang. OMG. Baka pati yan, Sir Banat Bay, kasuhan na naman kayo. Alam mo naman itong mga to, pag medyo naiiyak na, ang wala silang magagawa kundi magkaso lang. Tara, panoorin natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, nasa description yan mga kapatid. Balitang Pinoy TV. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay? Sa akin nga po, ganito, no? Ang nanood sa akin is 1,140 yung huling video ko bago itong ginagawa ko. Ang nag-like lang, 99. Sa bagay, meron din talagang mga nanonood na tinatamad pindutin yung like, pero sa amin lang po, panunuyo lang naman Ito po, yung cellphone nyo po, pag nakaganyan po kayo, tapos pindutin nyo lang yung like, malaking bagay na ho kasi sa amin yan para magpatuloy palalo kami. Maliit o malaki man ang views, papunta po tayo sa tama. Yun lamang po ang gusto naming gawin sa pagbablog namin. Ihayag po sa inyo lahat ng tama. Hindi po tayo liliko doon sa mga pagkakamali. Tuloy po tayo, Sir Banat Bay, Balitang Pinoy TV. Okay, ito na nga, pag-usapan na po natin. Marcoleta, pinahiya si Hontiveros. Naku po! Kasi naman, kapahiya-pahiya talaga naman itong si Hontiveros dahil hindi ko alam kung talaga bagang mahina ang kukote nito o talagang tanga lang. Hindi po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko sa tingin mahina ang kukote nito ni Hontiveros. Ipapaliwanag ko sa inyo. At alam nyo, ladies and gentlemen, ito pong si Hontiveros, alam naman po natin ang kanyang nais lamang ay hindi naman po talaga para maayos ang Pilipinas o maproteksyonan ang ating mga kababayan, ngunit upang makapapel at maging presidente. Yan ang totoo. Huwag tayo maglokohan. Yang babaeng ambisyosa na yan, may pangarap lang kasi talaga yan, kaya nag-iingay ng ganyan. Alam mo, hindi niya talaga iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. At yan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito. Dahil alam mo, walang mapapala sa kahit anong kaguluhan. Alam nyo, ladies and gentlemen, sabi nga sa gera o sa war o sa kaguluhan, anumang pag-aaway, wala talaga mapapala. Meron ka bang makukuhang maganda sa pag-aaway? Wala po. Meron ka bang makukuha maayos po sa bangayan? Wala po. Kaya nga ipapakita natin dito na sobrang sablay ng logic ni Hontiveros. Sobrang talaga masasabi mo na, eto, ano ba talaga? Ano ba gusto mo mangyari? Gulo o away? Gago! Hindi ka maintindihan Yan ang problema sa iyo, Hontiveros. Kaya ano ka lang, stay put ka lang dyan. Diba? Masyado kang stay put ka. Ipapaliwanag natin sa inyo mga kababayan kung bakit. Pakita natin. Nire-reactionan po natin Tingnan ninyo yung bangayan ni Marcoleta at ni Hontiveros. At dito, pahiyang-pahiya si Hontiveros dahil kitang-kita mo na walang alam itong si Hontiveros. Pwede po bang makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Plastic. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ay nako, pro-China ka pag ganun. Gago! Hindi, ganyan yung mga tanga mag-isip inimbitahan ka ng China, pro-China ka, animal ka, ganun. Gago! Ganyan yung mga troll farm. Ganyan yung mga inutusan. Ewan ko kung si Hontiveros ba nag-uutas niyan o yung Malacanang. Pero ganyan sila mag-utos. Basta nag-comment about China, favoring China, pro-China yan, pro-China. Ako po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan,
pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal, hindi ba natin may iwasan yun? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, Sino naman yung nagpatugtog nun? Gago! May nagri-ringtone kanta. Ito, at least dito, dinerecho ni Senator Marcoleta yung Chinese ambassador. panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. O yun po, na Mabuting Ginoo. sana Talagang palabon eh. Hindi, task force spokesperson kasi daldal ng daldal. Hindi naman siya dapat ang nagsasalita. DFA dapat yan eh. Pero daldal ng daldal yung Tariela na yan. Kaya spokesperson ang tawag ni Marcoleta. naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat Mr. President at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-iinteres din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Hindi yan ang tinatanong. Yung problema sa inyo, hindi yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta. That is not the point. Tama naman. Ituro kung papaano ang ginagawa ng China sa atin. Okay, walang problema dyan. Hindi yan ang sinisita ni Marcoleta. At, ewan ko sa'yo. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na Sa'yo na nanggaling eh. Even if sa media na nanggagaling o pagmamay-ari ng kanilang gobyerno, tandaan mo, yan ay media pa rin. So hindi yan official na ng China. Kasi ang sinasabi nito ni Ontiveros, hindi naman tayo nauna. Sino ba nauna? Sila naman eh.
sila daw yung nagpapakita ng kung saan ay may megaphone ng parang megaphone ng Amerika ang Pilipinas o yung presidente ng Pilipinas. Again, ulitin natin, hindi naman po ibig sabihin nun yun ang official statement. Kasi hindi naman nanggaling sa government official nila yun. Even if pagmamay-ari pa, kasi ganyan naman sa China yung mga pahayagan parang kontrolado nila kasi nga 'di ba medyo communist pa rin sila, but at the same time it's not an official statement and it did not came from officials ng kanilang ng gobyerno. Tapos sabihin na natin mali, 'di ba, mali yun yung ginawa ng China, ba't natin gagayahin para tayong bata na gaya-gaya hinawakan sa tenga, hawakan mo rin sa tenga, hawakan mo rin sa tenga. Alam mo na ngang mali, ba't ito pa gagawin? Mamaya tingnan nyo, sasabihin pa ni Marcoleta dyan na ang mali ay hindi may tatama ng isa pang pagkakamali. Parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si Jay Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Ayan, yari ka kasi sinasabi mo siya ay tagapagsalita nitong grupo na ito. Ano ba pagkakaintindi mo sa grupo na yan? Ano ba ang kanilang job description? President. Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights. At pati po yung, gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaring sabihin natin, may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makagagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China? Alam mo, yan ang importante kasi nating maunawaan
Alam na nga nating mali, gagayahin pa natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, we have a problem. We have a big problem. Pagdating ho sa China and Philippines, sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Malaki problema natin dyan. Meron talaga tayong hindi pagkakasunduan with them. Some say wala pa yung totoong linya. Hindi naman po yun ang sinasabi ng UNCLOS. Ngunit ang sinasabi ay ito ay common fishing ground, but it doesn't mean atin yun. May mga ganyang klaseng argumento. Ibig sabihin, may kanya-kanya ho tayong opinion. Ngayon, kesa na sana mag-usap, upuan, at para magkaroon ng pagkakasundo, ginagatungan pa natin. 'Di ba? At itong si Tariela, para ito yung alam mo yung pag nagsusugal ka, yung nagdaano ka, tapos o kaya nagbo-boxing, o kung ano mang competition, ito yung parang bumabang ka, yung amuyong mo sa likod, o ano mo yan ha, tatanga-tanga yan, para lang mas lalong uminit yung awayan, kesa na, alam mo yon, kesa na mapaano yung away, mapababa, lalo lang mag-aaway. Actually, magandang ang tanong dito kay Ontiveros, ano ba goal natin, awayin? Kasi kung awayin pa lang goal natin, sabihin nyo lang, awayin natin. O ang goal natin magkaayos. Kasi magkaiba yun eh. O ano ba gusto natin? Meron tayong hindi pinagkakasunduan eh. Anong gusto ninyo? Magkaroon tayo ng awayan? Para mas lalong hindi tayo magkasundo? O ang gusto ninyo ay upuan natin yan, pag-usapan natin, ayusin natin. Kung ang gusto nating maging end ay magkaroon ng mapayapa at magandang usapan, yung ginawa ni Tariela ay isang katarantaduhan, kabastusan. Kung yun ang gusto natin, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaayusan. Pero kung ang gusto natin, gulo lang, tama yung ginawa ni Tariela. Di ba? Gago! Kaya nga, yun ang dapat itanong dyan. Ano ba gusto ninyo? Gulo o magkaroon ng kaayusan dyan sa lugar na yan? Kayo na mamili. Ang gulo nyo eh. Gusto nyo magkaroon ng kaayusan. Gusto nyo hindi tayo bombahin. Gusto nyo hindi agawin sa atin yung lugar na yan. Bakit natin babastusin pa? Di syempre matitrigger sila lalo. Ano ba katanga? Tanga ba kayo? Hindi ako nagtatanong lang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section.